Magandang hapon sa inyong lahat. Gusto kong ipakilala sa inyo ang misis ng aking apo na si Pablo. Tinanguan ni Lola Monet si Sheila upang lumapit sa kanya. Yuko ang ulo na tumalima siya, habang ang mata ng ilan sa mga tauhan ng asyenda ay nakasunod sa kanya. This is Sheila Martinez de Leon. I am expecting you to give her the same courtesy that you've been giving to me and my entire family, okay? Malumanay, ngunit puno ng otoridad na pahayag ng matandang babae sa lahat. Nakita niyang nagtanguan ng lahat, as if the old lady's words is the law. Well, sa bagay, pagmamay-ari nila ang buong hasyenda, na kung gaano kalaki, hindi masukat ng kanyang paningin. Nagpatuloy sa pagsasalita si Lola Monet, habang mataman lamang siyang nakikinig sa isang tabi, habang paminsan-minsan ay ngumingiti sa mga tao na nakakasalubong ng kanyang tingin. May dala itong isang maliit na bag na may drawing na SpongeBob sa gitna. Kung tutuusin, mukha lang sana itong isang ordinaryong bata, if not for some bruises in his tiny body. Hindi na tuloy masyadong naintindihan ni Sheila ang sinasabi ni Lola Monet because her attention is totally caught up by the boy's presence. Nakita niya na dahan-dahan itong lumapit mula sa kinatatayuan ni Lola Monet, na ngayon ay abala pa rin sa pagsasalita. At dahil nga sa may kaliitan ng bata, hindi masyadong mapapansin nino man ito, maliban na lamang kung naroon sa lugar kung saan siya kasalukuyang nakaupo. Nagulat pa siya nang biglang hablutin ng bata ang maliit na bag ni Lola Monet, na inilapag sa maliit na lamesa sa gilid. Hey, teka! Tangka niyang pigil sa bata, gamit ang may hindi kalakasang tinig, pero sapat na para makarating sa pandinig nito. Bumalatay ang pagkagulat sa mukha ng bata nang mapagtanto na may nakakita sa kanyang ginawa. Dala na marahil ng takot, ay kumaripas siya ng takbo. Ngunit dala na rin ng pagkataranta, ay naiwan ang bag na nakasukbit sa likod nito. Hahabulin sana ni Sheila ang bata, ngunit narinig niya na tinatawag siya ni Doña Monet. Wala siyang nagawa kundi sundan na lamang ng tingin ng bata. Dinampot niya ang bag nito at nilagay sa kanyang kinauupuan. Napagpasyahan niya na mamaya na lamang sasabihin kay Lola Monet ang nangyari. Not that she is tolerating what he did, pero sigurado naman siya na madali lang mahanap ang bata. She is sure na kilala ng mga tao ang bawat isa sa loob ng asyenda na yun. Ayaw niya rin sana na mapahiya ang bata sa harap ng maraming tao. Baka kulang lang ito sa guidance, at kung mapapahiya ito, it will be harder to him to redeem himself. It was a good talk. The people like you, Iha. Masayang sabi ni Lola Monet nang tuluyan na silang makauwi. Ngumiti si Sheila kay Lola. Sasabihin ba niya rito ang kanyang nakita? Pero baka ipahuli pa nito sa mga guard ng hasyenda ang bata. Napagpasyahan niyang wag na lang sabihin. Besides, hindi naman nawala ang bag nito. Sige na, magpapahinga muna ako ah. Napagod agad ako. Alam mo na kapag tumatanda na, mabilis nang mapagod. Ikaw din, magpahinga ka na. Bahagya na lamang tumango si Sheila at sinundan na lang ng tingin si Lola Monet habang inaalalayan ng kanyang private nurse na umakyat sa silid nito. Nang masigurado niyang tuluyan na itong nakapasok, naupo siya sa sofa na nasa living room. Binuksan niya ang bag ng bata, hoping na may makita siyang pagkakakilanlan. Hindi naman siya nabigo. May isang notebook na may picture at pangalan ng bata. Liam Valdez. He is smiling on his picture, ngunit hindi abot sa mata. Meron din na parang drawing notebook na naroroon. She took a pic on what the kid drew, only to be shocked. Mabilis niyang binuksan ang notebook nito na unang nakita kanina. Lalong nanlaki ang mga mata ng babae. She quickly ran outside. Nakasalubong niya ang isa sa mga tauhan ng hasyenda na may dalang bisikleta. Magandang hapon po, ma'am. Bati nito sa kanya. Magandang hapon din po, kuya. Pwede ko po bang mahiram ang bike mo? Ibabalik ko rin po kaagad. Sige po, pero marunong po ba kayong magbisikleta? At ubiling tanong ng lalaki, na tila hindi makapaniwala na kinakausap niya ito. Opo kuya, marunong po ko. Babalik din po ako kaagad. Salamat kuya.
Hindi na niya hinintay na muling magsalita ang lalaki. Mabilis na siyang sumakay sa bike at mabilis na pinatakbo ito. May nakita siyang isang kumpulan ng mga magsasaka at ang mga asawa nito na parang nagpapahinga. "Magandang hapon po." Tawag niya ng pansin sa mga ito. Bumalatay ang paggagulat sa mukha ng mga ito nang makita siya na nakabisikleta. Magandang hapon po, Ma'am Sheila. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo?" May hiya sa tinig ng isa sa mga may bahay na baling sa kanya. Ang iba naman ay tila natigilan sa kanilang kinatatayuan. "Magtatanong lang po sana ako kung kilala niyo po ba si Liam Valdez? Mga 9 to 10 years old po siya. Mga ganito po kalaki." Iminresta niya ang taas ng bata. Pagkatapos ay pinakita ang picture na tinanggal niya sa notebook. Agad itong kinuha ng babae at pinakita sa mga kasamahan. "Oo, si Liam yan, ma'am. Taga dun po yan sa labas." Sagot ng isang may kabataan pa na lalaki na siyang nakakakilala sa bata. "Ganun ba? Paano po ba makakapunta ron?" "Tahakin niyo po ang daan na yan. Diretso lang po tapos po sa pangalawang kanto. Kumaliwa po kayo. Tapos po diretso po ulit. Tapos po kumanan po kayo. Doon niyo po makikita ang kanto. Sa panglimang bahay po. Doon ang bahay ni Liam pero po. Salamat po." Hindi na niya hinintay pa ang iba pang sasabihin ng lalaki. Mabilis na niyang pinaandar palayo ang bike. Kailangan niyang makita kaagad ang batang si Liam. "Saan ba si Sheila?" Takang tanong ni Pablo sa kanyang sarili. Napansin niya na ang sasakyan na ginamit kanina nito at ng kanyang lola ay nakaparada na sa labas. Which means, nakauwi na ang mga ito. Nakita niyang lumabas mula sa silid ni Lola Monet, ang private nurse nito. Tinanong niya ang babae kung nasa loob ba ng silid si Sheila. Sinabi nito na wala iyon roon, at ang tanging naroon lamang ay ang lola niya, na nagpapahinga na. Kunot ang noo na naupo ang binata sa sofa. "Saan naman kaya yun pupunta? Wala namang kilala na ibang babaeng yun maliban sa akin." Ang mama niya sa ngayon ay nasa prayer meeting. Ang kanyang lola na ayon nga sa nurse ay nagpapahinga na. At si Rico na umuwi muna sa Maynila upang asikasuhin ang naiwan niyang trabaho. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang mapansin ng isang pangbatang bag. Kunot ang noo na kinuha niya iyon. "Kanino to?" Tanong niya sa isa sa kanilang mga kasambahay. Nalaglag ang laman ng bag. Hindi pala ito nakasarado. "Hindi ko po alam, Sir Pablo, pero nakita ko po yan na dala kanina ng misis nyo, tapos bigla na lang po siyang tumakbo palabas." Sagot nito. Bahagya pa itong tumango bago bumalik sa loob ng kusina. Kinuha niya ang isang notebook, pencil case at drawing book. Ibabalik niya sana ang mga ito sa loob ng bag nang mapansin niya ang isang larawan na nasa unahang bahagi ng drawing book. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Halatang drawing iyon ng isang bata, pero mahusay ang pagkakaguhit. Ang unang larawan ay batang lalaki na umiiyak. Itim ang ginamit na kulay sa background ng larawan. Nang ilipat niya sa sumunod na pahina, bata naman na pinoprotektahan ng kanyang ulo mula sa isang babae na may hawak na walis tambo. Pablo quickly flipped the pages, only to see more drawing na tila sinasaktan ng bata. May palagay siya na kaya biglang umalis si Sheila na walang paalam ay dahil sa mga nakita sa drawing book na iyon. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba si Pablo ng sandaling yun. Kinuha niya ang notebook. Nakita niyang may pangalan at picture ang bata. Mabilis niyang binuklat iyon. Baka kasi makita niya kung saan nakatira ang batang lalaki. But instead, he read more some writings. Parang isang diary. Tumakbo si Pablo palabas. Nakita niyang naroon ang lalaki na hiniraman ng bike ni Sheila. Ito ang nagsabi sa kanya na nagmamadaling umalis ang asawa dala ang kanyang bisikleta. "Ano ba ang ginagawa mo, Sheila?" Puno ng pag-aalala niyang bulong sa kanyang sarili. Mabilis siyang sumakay sa isa sa mga sasakyan nila at pinatakbo iyon ng mabilis. Mula sa malayo sa tagong bahagi, ay nakita ni Sheila na lumabas ang isang babae mula sa bahay na tinuro sa kanya ng napagtanungan na bahay nga raw ng batang si Liam. May dala itong plastic habang nakangiting pumara ng tricycle. Nilapag niya ang bike at buong ingat na tinungo ang bahay.
Nakahinga siya ng maluwag nang malaman na hindi nakalak ang pinto. Isinabit lamang dito ang padlock, pero hindi naman talaga sinara. At tubilis siya kung papasok o hindi sa loob, pero sa huli ay napagpasyahan niyang pumasok. Marahan siyang naglakad papasok, careful not to make noise. Walang tao sa loob, pero sigurado siya na mag-isa lang lumabas ang babae. Hanggang sa maalala niya ang nasa drawing na Liam, inikot niya ang paningin na parang may hinahanap. May isa pang pinto na parang pinakasilid ng bahay na yun. Pumasok doon si Sheila. Doon niya nakita ang hinahanap. Puting aparador. May nakapulupot na tali sa handle nito na siyang nagsisilbing parang pinakalak ng closet na yun. Mabilis niyang kinalas ang tali at nang tuluyan niyang mabuksan ang aparador, nakita niya doon si Liam na nakatungo at puno ng pasa. Oh my God! Hindi napigilan ni Sheila ang pagtulo ng luha sa kanyang nakitang ayos ng bata. Katulad kung paano yun ginuhit nito sa drawing book niya. And in that exact moment, she instantly felt his pain. Binuhat niya ang bata na nagising at nagulat nang makita siya. Halos hindi nito maidilat ang isang mata dahil sa napakalaking pasa. Ikaw yung babae kanina, di ba? Narinig niyang sabi ng bata sa nahihirapang tinig. Shh! Oo, ako nga. Dadalhin kita sa ospital. Kailangan mong madala sa ospital. Sabi niya sa bata habang patuloy pa rin sa pag-agos ang kanyang luha. Nang marinig naman niyo ng batang si Liam, ay bigla rin itong umiyak. A cry of relief, na para bang nakahanap ito ng kakampi sa katauhan niya. Sino ka? Saan mo dadalhin ang anak ko? Parehas pa silang nagulat ng bata nang makarinig ng tinig ng babae. Nang lingunin niyo ni Sheila, nanlaki ang kanyang mata nang ang babae na kanina'y lumabas mula sa bahay ay naroon. I'm taking him to the hospital. Sagot niya rito. At akmang lalagpasan ng babae. Ngunit hinarangan siya nito at hinila sila pabalik. Anong ospital? Walang sakit ang anak ko. Dito lang siya. Kuwika ng babae. Napilit inaagaw sa kanya ang bata. Ngunit hindi nagpatalo si Sheila kahit pa mas matangkad ito sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit si Liam na ngayon ay nanginginig na sa sobrang takot. Bakit mo sinasaktan ang anak mo? Kailangan niyang madala sa ospital. Wala kang pakialam. Dinidisiplina ko lang ang batang yan. Tamad yan. Walang alam. Sigaw nito na pilit pa rin nakikipag-agawan sa kanya. At dahil nga may kabigatan si Liam, ay na-out of balance si Sheila. Dahilan upang maagaw ng babae ang batang lalaki. At tumama naman ang kaliwang bahagi ng kanyang muka sa kanto ng kahoy ng sofa ng mga ito. Nakaramdam ng sakit si Sheila. Ngunit hindi niya inilintana iyon. Physical pain can heal, pero ang mga masasakit na salitang narinig at naririnig ni Liam mula sa bibig ng sarili nitong ina ay mas mahirap paghilumin. Mabilis siyang tumayo at muling inagaw ang bata sa babae. She used all her strength to get the kid back. Naitulak niya ang babae na naging dahilan naman para matumba ito at mauntog sa pader ang ulo. Nawalan ito ng malay. Saglit na nag-isip si Sheila. Nasaktan ba niya ito? But when she saw the woman move a little, she quickly grabbed Liam and go out of the door. Nakita niyang tumayo ang nanay ng bata at kahit pasuray-suray ay sumunod sa kanila. Sino ka bang babae ka? Ibalik mo ang anak ko! Galit na wika nito. Tumakbo palabas si Sheila na sa babae pa rin nakatingin nang bigla silang bumangga sa isang tao. Parang bigla siyang nakaramdam ng kaba. May kasama ba ang babae na iba? Bakit hindi niya naisip yun? She slowly glanced up. Bigla ang pagtulo ng kanyang luha nang makita ang mukha ni Pablo. Suddenly, she feels safe. But at the same time, naramdaman niya ang pagod mula sa pagbibisikleta. Pablo, yung bata. I know. Pigil nito sa sasabihin niya at kinuha mula sa kanya si Liam. Dalhin natin siya sa ospital, please. Sumunod siya sa asawa na agad huminto. Nagulat pa siya nang bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay. I will, hon. Hold my hand. Huwag kang bibitaw. Mariin itong sabi sa kanya. Tumango naman siya. And at the right moment,
Maski buhay niya ay kaya niyang ipagkatiwala sa kanyang asawa ng sandaling iyon. Ano ang mangyayari sa batang si Liam sa pagligtas dito ni Sheila? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.